Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay, sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung kayo po ay nagsimba kahapon, ang ebanghelyo natin ay tungkol sa kababalaghang ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, nagawang makakain ng 5,000 lalaki ayon kay San Juan. Ngunit sa pagkakatala ni San Juan, wala pa dito ang bilang ng mga bata at kababaihan. At sa libo-libong daming sumunod kay Jesus, walang isang nagutom, walang isang naubusan. Bagkus, lumabis pa ang tinapay at isda na kanilang pinaghati-hatian. Himala, kababalaghan. Sa ebanghelyo natin sa araw na ito, narinig natin sa ebanghelyo na bagamat malakas ang hangin at unos, si Jesus Nazareno nakapaglakad sa tubig. Ang tanong, sino kaya sa atin ang kayang lumakad sa tubig sa gitna ng malalaking unos at hangin? Tiyak yon
lulubog tayo. Tiyak yon, tayo ay matatakot sa hangin at mga unos. Subalit si Jesus, walang pagkatakot. Naglalakad ng payapa. Lumalakad na walang pangamba. Ito ay isang pagpapatunay lamang na si Jesus Nazareno, totoong Diyos. Kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin that Jesus Christ is 50% man and 50% God. Kung hindi, si Jesus ay 100% tao at 100% Diyos. 100% man and 100% God. Sa paanong paraan, Father? Misteryo. Ang Diyos ay isang misteryo. Bagamat nalalaman natin, ngunit hindi natin mauunawaan ng lubos-lubusan sapagkat napakalaki ng katotohanan ng Diyos at napakaliit ng ating pag-iisip para malaman ang kaniyang buong kalikasan. Kaya nga kung si Jesus Nazareno nakapagparami ng pagkain, nakapaglakad sa tubig, ibig sabihin makakalapit tayo kay Jesus bilang ating Panginoon at Diyos. Kung si Jesus nakakagawa ng mga kababalaghan, hanggang ngayon kaya niyang gumawa ng mga himala at kababalaghan. Subalit may kinakailangan ang ito. Ito ang ating pagbubukas ng puso at pananampalataya. Kung inyong narinig sa Ebanghelyo, anong utos ni Jesus? Huwag kayong matakot. Ako ito. Ako ang iyong kaibigan. Ako ang iyong kakampi. Ako ang iyong tagapagligtas. Ako ang sasagot sa iyong mga panalangin. Kaya nga nakakalungkot isipin na may mga ilan sa atin tila baga nagtatampo sa Diyos pag may mga panalangin hindi agad-agad sinasagot. Yung iba, hindi na magsisimba. Yung iba, hindi magdarasal sa kaunting panalangin na hindi sila agad sinagot ng Diyos. Pero mga kapatid, huwag nating kakalimutan, iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. Hindi tayo nagdarasal at hindi tayo humihiling sa Diyos upang ang Diyos ang sumunod sa ating kagustuhan. Kung hindi, tayo ay nagdarasal upang maiayon ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko po, tayong lahat nagdarasal at humihingi, hindi upang pasunurin natin ang Diyos sa mga kagustuhan natin, kung hindi upang maiayon natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Kaya nga si Jesus Nazareno, tinuruan tayong manalangin. At bahagi ng panalangin itinuro sa atin ni Jesus na maganap ang kalooban ng Diyos. Thy will be done. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay Diyos. Higit niyang mas alam kung anong mas nakakabuti sa atin. Mas alam ng Diyos ang mga bagay na dapat nating makamit sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Kaya nga ang Diyos sinasagot ang ating panalangin,
lahat ng ating panalangin may kasagutan sa Kanya. Maaaring sinasabi ng Diyos, hindi pa ngayon nararapat sa iyo ang iyong hinihingi dahil kulang pa ng pananampalataya, punong-puno na ng pagkatakot at pag-aalinlangan ang iyong puso. And if you deserve your prayers, God will grant immediately your requests. Kung ikaw ay nakahanda na sa pagpapala at grasya ng Diyos, ang sagot ng Diyos, oo. At minsan, sumasagot ang Diyos, not at this time. Kailangan pa ng pananalig. Kailangang magsumikap ka pa sa iyong hinihingi. That's why sometimes our prayers, the response to our petitions require time. Minsan ang sabi ng Diyos, maaaring hindi muna ngayon, subalit darating ang tamang panahon na makakamit mo rin ang iyong hinihiling. Hindi sa panahon na nais mo, kung hindi sa panahon na nais ng Diyos, sapagkat ito ang tunay at nararapat para sa iyo. Kaya nga mga kapatid, isang bagay ang wag nating kakalimutan. Yan ang bilin sa atin ni Jesus Nazareno. Huwag kang matakot. Ako ito. Kaya ni Jesus gumawa ng mga himala at kababalaghan. Pero nakadepende din sa laki ng ating pananampalataya at sa kakayahan ng ating puso na tumanggap. Marami siguro ang iyong pagkatakot sa mga sandaling ito. Marami tayong kinatatakutan bilang mga tao. Takot tayong maubusan. Takot tayong magutom. Yung iba sa atin, takot magkasakit. Takot mamatay. Takot bumagsak sa board exam. Takot mawala ng kabuhayan. Sari-sari ang ating pagkatakot. Pero ngayon pa lamang, pinapaalalahanan tayo ni Jesus Nazareno. Kung sa kanyang muling pagkabuhay, ang kamatayan nga ay kanyang napagtagumpayan, ano pa ba ang mga bagay na hindi niya kaya? Lahat ng ating hihilingin sa kanya, kayang-kaya niyang ibigay. Ngunit nangangailangan ito ng matinding pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid kay Kristo, sa ating paglalakbay sa buhay na ito, wag nating kakalimutan sa tuwing tayo ay nakakaranas ng matinding takot at pag-aalinlangan sa buhay. Ulit-ulitin natin ang sinabi ni Jesus. Huwag kang matakot. Ako ito. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Siya ang ating Panginoon at Diyos. Walang bagay ang hindi niya kayang gawin. Walang imposible sa Diyos sa mga taong sa Kanya ay nagtitiwala at nananalig. Amen? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.